Kasi no'n kaya nasa dugo siya, hindi siya pumapasok sa mga cells para magamit. Hindi nagagamit. Hindi nagagamit, lalong-lalo na po sa mga skeletal muscles natin na kailangan na kasi 'di ba yung mga paggagalaw natin, yung lahat ng gawain ay kailangan natin ng enerhiya. Yun po, oo. So, ano po yung mga paunang sintomas na nararamdaman ng isang tao na hindi pa sigurado or hindi pa niya alam na meron pala siyang diabetes? Oo, yung tama ka yung sinabi mo na nanunuyo yung lalamunan, yung actually yung buong bibig ano parang tuyong-tuyo. At saka ihi ng ihi sa gabi, lalo na sa gabi, no? At madaling magutom. Madaling magutom. Dahil wala siyang pagkain na walang asukal na pumapasok doon kahit sa kanyang kakakain lang po, ang feeling niya, gutom pa rin siya. Gutom siya dahil mahina, dahil walang energy nga. Walang energy. Kasi yung sugar natin, yung blood sugar, 'di ba, yung glucose ang pinaka source ng energy natin, kailangan pumasok sa cell. Ngayon, ang kailangan niyan para pumasok sa cell at magamit yung insulin. Insulin. Ngayon, ang common kasi, dalawa kasing klaseng diabetes, yung diabetes mellitus, yung una, yung tinatawag na type 1, usually sa mga bata ito, although nangyayari din sa mga matanda na bigla pong nasisira yung mga cells sa pancreas. Kasi yung insulin ay doon po yan ginagawa sa pancreas. So, ang unang nagsasuffer, na apektuhan nitong sakit yung pancreas. O yung type 1, oo. Sa type 1. Sa type 1. Yung nasisira talaga yan. Parang parang allergy, autoimmune na tinatawag. Na usually mga bata nagkaka-infection tapos dahil doon sa autoimmune, parang nagkaroon siya ng allergy doon sa sarili niya na nasisira po yung mga beta cells ng pancreas. Ayan, yung type 2 naman, ito po yung mas common, no? Na halos karamihan ay ito po yung type ng diabetes na meron sila. Ito po ay naman nagiging resistant sa insulin. Yung insulin, hindi rin, merong insulin, pero hindi makapasok sa cell. So parang hindi nakikipag-cooperate ng insulin? Oo, dahil may receptor yan, hindi nagbabind yung insulin dun sa receptor sa cell. Ang bawat cell kasi may receptor sa insulin. So yun po ang tinatawag na may resistance sa insulin o kaya hindi sensitive. Nawawala yung sensitivity ng receptor doon sa insulin. So, kaya hindi rin pumapasok sa cell. Oo, hindi rin pumapasok. Oo. So, ang tendency po, kahit ito yung pinakapangkaraniwan, pero yung pinakapangkaraniwan. At ito po ay ito yung mas malaki yung genetic component. Ibig sabihin, kung merong diabetes yung mga magulang, chances are mataas yung yung probability na meron din yung mga anak. So, naipamamana? Naipamamana. Naku, sana pera na lang din naipamamana, no? Oo nga, Diabetes. Pero alam mo, Sherwin, ito naman po ay, kasi ito isa sa mga lifestyle diseases. So, depende sa lifestyle mo. Although, meron kang minanang gene, kung ang lifestyle mo ay kung pagkain mo ay naman, o kaya kung in moderation ka na hindi mo inaabuso yung mga pagkain mo ng mga matataba, pagkain ng matatamis at nag-exercise ka, pwede hindi ka magkaroon ng diabetes. Sa lifestyle, ibig sabihin yung mga tao na mostly mga busy person na nakakalimutan na magkaroon ng exercise sa katawan, sila yung mas pangkaraniwan nagkakaroon to. Kasi yung na-accumulate nila na pagkain, hindi naman din nila nababurn ng tama. Oo, yun. At saka, pagka lalo na yung tumataba, yung mga obese, yun po ang mas malaki ang incidence sa magkaroon sila ng risk na magkaroon sila ng diabetes. Yung mga obese ang may pinakamataas na risk na magkaroon. Usually associated yan with obesity. Oo. At saka yun nga. Dahil sa build up po yun ng fats sa katawan. Yung fats, oo. Na unconverted energy.
Dahil hindi siya nagagamit, so yung tendency niya sinisira niya yung reception ng insulin dun sa cell. Nagkakaroon ng resistance sa insulin. So basically ang dapat na iniiwasan po pala na kainin ng isang taong takot sa diabetes o ayaw magkaroon ng diabetes yung mga fatty foods. Fatty foods, pati yung mga yung refined masyado na mga sweet products, bread, yung mga asukal, yung mga ice cream, yung mga ice cream, yung mga cake, yun. Pwede naman yung yung kanin, pero mas maganda sana kung yung kanin yung hindi masyadong polished. Yung hindi masyadong malinis yung refined. Yung hindi masyadong yung may mga pulps ng konti. Para hindi masyadong mabilis yung pag-release ng glucose galing doon sa kanya. Polysaccharides. So, kasi pangkaraniwan po, di ba, yung mga, lalo na po, ito, pasintabi po sa mga nainom ho, dahil ito po mga nainom na mga tao, normally, kapag nalalasing ho sila, mas gusto ho nilang kumakain pa pagkatapos nilang uminom ng beer, which is carbohydrates din po yun, di ba? Yung yung malt or yung inintake nila na beer. Then, mag-accumulate pa uli sila ng kanin. Kakain ng kanin na sangkaterba kasi parang feeling nila gutom pa sila. So, after po nun, syempre matutulog. Is it advisable na gano'n yung mga practice or dapat iwasan yung pag-inom, iwasan yung pagkain pagkatapos uminom o talaga totally wag nang uminom? Syempre kailangan in moderation lang. Yung hindi wag abusuhin yung mga pagkain at saka yung mga alcohol na mga inumin. Yun, syempre kahit anong sobra, does damage yung pancreas po, di ba? So, kapag na-damage na yung pancreas, doon na po may pinakamataas na tendency na magkaroon ng problema sa insulin. Usually, liver naman yung nadadamage yan. Liver ang nadadamage pagka yung too much alcohol. Then, nabanggit niyo po kanina, doktora, na 2 types po yung diabetes at ang pinaka-common po at ang may pinakamaraming kaso yung pong type 2. Yung type 2 diabetes. Wherein, karamihan po ba nito? Ano po sa genetics po? Sa statistics po? Babae po ba o lalaki? Mas maraming babae. Sa type 2? Sa type 2. Mas marami ang babae na nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero ngayon pareho, lalo na pag naninigarilyo pa rin. So isa yan sa mga factors. Yun nga, lifestyle ang culprit niyan. So kailangan talaga sundin yung yung healthy living. Nako yan. So, mga kababayan, napakinggan na natin kung ano yung 2 uri ng diabetes at kung paano nagsisimula itong sumira sa kalusugan natin. So, maya-maya po, mapapakinggan naman natin kung ano po yung iba't ibang mga senyales, sintomas at ano ang paraan ng gamutan dito po sa naturang sakit. Ilan lang po muna ang paalala. Dami ng sakit ngayon, kailangan natin ng matinding proteksyon. Heart disease and cancer are the 2 leading cause of death worldwide. Mabuti na ang protektado, labanan ng mga sakit sa tulong ng Amazing Trio. Nagmula sa Amerika at napatunayang mabisang panlaban sa mga karamdaman. Kidney trouble and liver failure cases are increasing every year. Ang Amazing Trio. Mega A, amazing berries for your antioxidant and anti-aging needs. Multi 5, amazing mushrooms for immune system support. Miracle C, your friendly calcium ascorbate vitamin C ay tulong-tulong upang panatiling healthy ang mga cells at malakas. Alam nyo ba na ang blueberry, cranberry at elderberry ay nakakatulong sa ating kalusugan? Totoo ba yan, Apo? Opo, Lola. Ang mga prutas na berries ay nakatutulong sa may mga problema sa kidney, urinary tract, memory loss at viral infections. Aba, ano ba
ba yan, Apo? Mega A. Mega A, Lola. Ang Mega A ay naglalaman ng 5 berries na sinamahan pa ng acai berry at pomegranate. Lahat ng ito nasa Mega A capsule na. Mega A pala. Tawag na sa Mega A hotline sa 0908-122-2285 para sa inyong katanungan. No approved therapy.